Babalik ako kapag kaya ko nang tumingin sa pamilya mo nang hindi ako nahihiya sa sarili ko. Yun ang huling sinabi ni Enzo bago siya sumakay sa lumang jeep. Habang ako naman ay naiwan sa harap ng bahay namin, umiiyak na parang may nawala sa akin. Ako si Camille, Miss Cat. 25 ako at lumaki sa pamilyang sagana. Pero may isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang minahal ko talaga. Nakilala ko si Enzo sa maliit na cafe malapit sa university. Working student siya ron. Simple ang damit niya. Pero palaging may ngiti kapag nakikita niya ako. Noong una, kape lang ang dahilan ng pagpunta ko. Kalaunan siya na. Bakit lagi kang nandito? Biro niya. Masarap kasi kape dito. Sinungaling. Napatawa ako. Hindi niya kailanman sinubukang samantalahin ang buhay ko. Kapag gusto ko siyang bigyan ng mamahaling regalo, tumatanggi siya. Hindi ko kailangan ng pera mo, Camille. Gusto ko lang na kapag kasama kita, hindi mo ako tinitingnan na parang kawawa. Isang gabi, nakita kami ng tatay ko. Hindi siya para sa'yo. Malamig niyang sabi. Hindi naman pera ang pinili ko, Dad. Pero pera ang buhay na nakasanayan mo. Pinagbantaan niya si Enzo na mawawalan. Ito ng trabaho at scholarship kapag hindi ako iniwasan. Kinabukasan, hindi na pumasok si Enzo sa cafe. Hinahanap ko siya sa maliit nilang inuupahang bahay. Doon ko nakita ang hirap ng buhay niya. Isang kwarto lang at may sakit ang nanay niya. Bakit hindi mo sinabi? Dahil ayokong mahalin mo ako dahil naawa ka. Niyakap ko siya, pero kinabukasan, pinapunta ako ng tatay ko sa opisina. May dokumento siyang iniabot sa akin. Nakasaad doon na tutulungan niyang bayaran ang gamutan ng nanay ni Enzo, pero kapalit noon kailangan kong makipaghiwalay sa kanya. Bago pa ako makasagot, dumating si Enzo. Narinig niya lahat. Tatanggapin ko, sabi niya. Enzo, huwag. Tumingin siya sa akin at ngumiti kahit nangingilid ang luha. Hindi dahil pera ang mas mahalaga sa akin. Dahil nanay ko ang kapalit. Hindi ko kayang piliin ang sarili ko habang siya ang naghihirap. Sinisi ko siya. Sinabi kong duwag siya. Pero umalis pa rin siya. Makalipas ang 4 na taon, namatay ang nanay niya, pero nakapagtapos si Enzo. Ako naman ay tumanggi sa kasal na inayos ng pamilya ko. Isang hapon, bumalik ako sa cafe kung saan kami unang nagkita. Naroon siya. Hindi na ako mahirap, sabi niya. Umiling ako, hindi iyon ang hinihintay ko. Tahimik siyang tumingin sa akin. Ang hinihintay ko ay iyong araw na hindi na natin kailangang patunayan sa kahit kanino na karapat-dapat tayong magmahal. Ngumiti siya, pero hindi niya agad hinawakan ang kamay ko. Sa pagkakataong iyon, wala nang mayaman at mahirap. Dalawa na lang kaming taong minsang pinaglayo ng pera, pero hindi nito kayang burahin ang pagmamahalang pinili naming pangalagaan. At doon ko naintindihan. Minsan hindi pera ang tunay na hadlang sa pag-ibig. Ang pinakamalaking hadlang ay ang mga taong naniniwalang may presyo ang halaga ng isang tao.